Mabilis na bumalik si Late sa kanilang tahanan upang hanapin ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Gayunpaman, laking gulat niya nang madatnan niyang lubos nang nawasak ang kanilang buong bayan ng isang hindi pa natutukoy na puwersa. Makalipas ang 6 na buwan matapos maihatid sa huling hantungan ang mga labi ng mga nasawi, nanatili pa ring may pag-asa si Late dahil hindi pa natatagpuan ang katawan ng kanyang mga kapatid. Nagpatuloy sa kanyang paglalakbay si Late kasama sina Nemumu at Gold na palaging nagtatalo sa kabila ng pagiging pareho nilang ultra-rare card na may level 5,000. Maging ang simpleng pagpili kung saan at paano sila magpapahinga ay nagiging dahilan ng kanilang pagtatalo, pati na rin ang paraan ng pagsasalita ni Gold sa kanilang master. Dahil dito, kahit dala pa rin ni Late ang bigat ng pagdadalamhati, hindi niya maiwasang mapangiti sa kanilang dalawa. Binanggit ni Late na sa ngayon, ang pinakamainam nilang gawin ay mag-ipon muna ng intel. Kahit alam nilang may kalakasan sila, mahalagang maging handa bago sila sumabak sa isang malaking digmaan. Pumasok din sa isip niya ang posibilidad na may kaugnayan ang pagwasak sa kanilang bayan sa mga taong naghihinala sa kanya bilang isang master. Lalo itong nag-uumapaw sa kanyang kuryosidad dahil tila tanging isang tunay na master lamang ang kayang magpasimula ng ganitong karumal-dumal na pagdanak ng dugo. Muling umapaw ang galit ni Light lalo na kung ang tunay na dahilan ng pagpaslang sa kanyang pamilya ay bunga lamang ng isang baluktot na kasamaan. Sa kanyang isipan, tiniyak niya na gagawin niyang impyerno ang mundo para sa may kagagawan nito. Agad namang pinaalalahanan siya ni Gold na napakalakas ng enerhiyang naglalabas at nasa gitna pa sila ng bayan. Dahil dito, mabilis na ginamit ni Late ang Cardnet False Masks upang kontrolin ang kanyang aura. Ilang sandali pa, tumayo siya sa harapan ng puntod ng kanyang mga magulang. Nangako ng paghihiganti at magalang na nagpaalam bago sila muling tumuloy sa kanilang misyon. Naglakbay sila patungong Dagaas, at habang nasa biyahe ay mabilis na pinaalalahanan ni Gold si Nemumu tungkol sa maling pagtawag niya kay Late. Sa mundong ibabaw, hindi dapat mabanggit ang pangalang Late. Mula ngayon, Dark ang gagamitin nilang tawag sa kanya. Mahalaga ito upang hindi sila agad matunton ng Concord of Tribes na posibleng may kinalaman sa trahedyang nangyari. Parte ng kanilang plano na magparehistro muna siya sa guild bilang isang adventurer at unti-unting itaas ang kanyang rank para magkaroon sila ng access sa mas sensitibong impormasyon at mas malaking misyon. Sa loob ng kagubatan, nadaanan nila ang isang mag-ama na napapalibutan ng mga magnanakaw. Agad na kumilos sina Nemumu at Gold upang hulihin at supilin ang mga ito bago pa man masaktan ang mag-ama. Bilang pasasalamat sa kanilang pagligtas, inimbita ng mag-ama sina Light o Dark sa katawagan sa mundong ibabaw na sumakay sa kanilang karwahe patungo sa syudad ng Dagaas. Habang nasa biyahe, ipinahiwatig ni Light na sila ay mga bagong adventurer at magpaparehistro sa Dagaas Guild upang simulan ang kanilang pag-angat sa ranking at makakuha ng mas mahalagang misyon sa hinaharap. Ang Dagaas ay isang malaking southern city sa loob ng Dwarf Kingdom. Matatagpuan ito sa hangganan ng Human Kingdom at ng Elven Quendom sa kanluran. Kilala ito sa malalalim at mataas na kalidad ng mga dungeon na naglalaman ng bihirang resources, dahilan kaya't dagsa ang mga adventurer mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkarating nila sa tarangkahan ng Dagaas, magalang na nagpaalam si Late sa mag-amang sina Kernel at ang kanyang anak. Inalok niya ang mga ito ng lugar na maaaring pagdalhan kung sakaling gabihin sila, at sinabi niyang maaari silang magpahinga sa hotel na pinaghihintayan nila kapag natapos na niya ang kanyang pakay sa syudad. Unang beses ni Nemumu sa isang syudad sa mundong ibabaw kaya namangha siya sa laki at sigla ng Dagaas. Si Gold naman ay agad na na-attract sa mga weapon at armor shop sa paligid. Pagsapit nila sa Adventurer Guild, kapansin-pansin agad ang malamig na tingin ng iba dahil gaya ng nakasanayan, mababa pa rin ang tingin sa mga humans dito. Nanatiling kalmado si Late, alam niyang mas mahalaga ang misyon nila kaysa sa anumang panghuhusga. Sa oras ng registration, agad nagreklamo si Nemumu nung ibigay kay Late ang rank F. Pinaliwanag naman ng receptionist na lahat ng bagong adventurer ay doon talaga nagsisimula. Hindi pa rin tumigil si Nemumu at sinabing bilang kanilang lord, dapat higit pa sa rank S si Late, siguro SX o Super Extra. Sagot ni Gold, tunog manyakis naman daw yun kaya napairap si Late. Kaagad humingi ng paumanhin si Late sa receptionist at sinabing tatanggapin niya ang rank F nang walang reklamo. Dahil dito, labis na nahiya si Nemumu na kinailangan pang manghingi ng tawad ang kanyang master dahil sa kanya. Kaya naman mas lalo siyang inasar ni Gold habang tinatapos ang proseso. Matapos ang registration, nagtungo sila sa hotel ni Kernel upang doon magpalipas ng gabi. Hiniling ni Late na upahan niya ang buong palapag ng hotel sa loob ng 1 buwan at tanging staff lamang ang pahihintulutang makapasok. Agad niyang iniabot kay Kernel ang isang bag na puno ng gold coins na agad nitong ikinagulat. Nais sana ni Kernel na tanggihan ang bayad bilang pasasalamat sa kanilang pagliligtas, ngunit mariing ipinilit ni Late na tanggapin ito bilang patas na transaksyon.
Pagdating ni Late sa kanyang silid, agad niyang ginamitan ang buong palapag ng mga card na silent magic, jamming, at deteksyon upang matiyak ang kanilang seguridad. Dahil sa pag-aalala, sinabi ni Nemumu na kahit gaano kalakas si Late, hindi pa rin nawawala ang posibilidad na mapahamak siya. Mas mainam sana kung nanatili na lang siya sa ibais at hinayaan ang kanyang mga sumon na isakatuparan ang plano. Lalong nag-alab ang galit ni Late sa sinabi ni Nemumu. Mahigpit niyang pinanindigan na siya mismo ang haharap sa mga may sala at tutupad sa kanyang paghihiganti. Sa tindi ng aura niyang biglang kumawala, nanginig si Nemumu sa takot. Mabuti na lamang at maagap na namagitan si Gold kaya unti-unting kumalma si Late at napagtanto ang kanyang naging pag-ugali. Sa huli, taos-puso siyang humingi ng paumanhin kay Nemumu, inaaming nadadala siya ng kanyang emosyon dahil sa bigat ng kanilang misyon. Kinaumagahan, nagtungo si Late kasama sina Nemumu at Gold sa entrance ng dungeon. Sinalubong sila ng masiglang paligid, puno ng tindahan ng potion, kagamitan, at mga adventurer na abala sa paghahanda. Hindi nagtagal ay napukaw nila ang atensyon ng mga tao roon, una, dahil sa kumikinang na gintong armor ni Gold, sunod, sa kapansin-pansing kagandahan ni Nemumu, at panghuli, kay Light na nakasuot ng isang misteryosong masks na agad nagdulot ng interes at pagdududa sa mga naroroon. Habang nakapila sila papasok ng dungeon, may tatlong nakahood na basta sumingit sa unahan. Mabilis na napansin ni Light na isa sa kanila ay isang batikang mandirigma. Nakita nilang nais sana magreklamo ang ilang batang human adventurers, ngunit natakot ang mga ito na baka mas mataas na uri ang grupong iyon, kaya nanahimik na lamang. Si Late ang sumita sa maling ginawa ng tatlong nakahood na nakasingit sa pila. Isa sa kanila ang agad nagtangkang itanong kung kilala ba ni Late ang kanilang binabangga, ngunit sagot ni Late sa isang pilosopikal na paraan ay hindi, at muling ipinaalala ang kanilang pagkakamali. Umawa si Gold at nagbigay rin ng puna si Nemumu sa kanilang asal. Lalo namang nainis ang nakaberdeng hood at ininsulto ang mga humans, sabay sabi na wala silang karapatang kausapin siya. Halos bunutin niya ang malaking nakabalot na espada sa kanyang likod, ngunit pinigilan siya ng kasama, sinasabing huwag na gumawa ng eksena. Sa huli, umalis ang grupo mula sa pila ngunit hindi nila napigilan ang pagtawag at panlalait sa mga humans bilang bottom feeders. Pinuri ng mga human si Late dahil sa pagpapaalis sa mga nakahuod at nagpasalamat din ang grupo ng mga batang human sa kanya. Nagtanong ang mga bata kung ito ba ang unang pagpasok ni Late at ng kanyang grupo sa dungeon. Napansin kasi nilang walang dalang gear o equipment si Late. Ipinaliwanag ng mga bata na normal iyon dahil sa laki ng dungeon at kadalasang nagkakamping ang mga adventurer doon. Nagpasalamat si Late sa mga bata at naisip nilang dapat may dala rin sila ng gear upang hindi mabisto, ngunit nakalimutan nila ito dahil naiwan sa item box. Sunod, nakapasok na si Late, Nemumu, at Gold sa dungeon at plano nilang aralin ng mabuti ang core nito upang malutas ang misteryo ng dungeon. Alam nilang magiging mahirap ang kanilang misyon, lalo na't kahit si Ellie ay nahihirapan dito. Nabanggit ni Late na ang dungeon ay puno ng mana na lalong lumalakas habang mas lumalalim ang mga palapag. Ang kapangyarihang ito ay nagagamit upang makalikha ng iba't ibang bagay, mula sa mga monster at traps hanggang sa iba pang elemento. Kaya naman, ang dungeon ay may sariling mundo, isang mundong lubhang naiba sa mundong ibabaw. Narating nila ang palapag ng dungeon na napakaganda ng tanawin. Bilang paghahanda, ginamit ni Late ang kanyang mga card na SSR Clairvoyance, SSR Council, at SSR Flight. Lumipad sila sa himpapawid upang magmatsyag sa loob ng dungeon. Kaya naman, muli napabilib sina Gold at Nemumu sa kapangyarihan ni Late. Sa kagubatang bahagi ng isang palapag sa dungeon, makikita ang kanilang nakahood na green na walang habas na pumapatay ng mga monster, galit pa rin sa nangyari kanina. Sinabi niyang siya ang pinakabatang elite warrior ng Elven Kingdom, Swipe Knights. Si Kito, ang legendary hero na may dugo ng master. Muling inawat si Kito ng kanyang kasama, ang dark elf na si Anaak, ngunit tinutukan lamang siya ng espada ni Kito habang nagsasalita. Sinisisi ang kanyang level na 1,500 dahil ayaw niyang tanggapin na kahit isang legendary hero tulad niya ay naabot na ang limit nito. Agad na sinabihan ni Kito si Anaak na madaliin ang kanyang research upang umangat muli ang kanyang level. Nangako naman si Anaak dahil sa kanilang alliance, ngunit may di maganda itong ngiti sa labi. Samantala, sa isip ni Kito, papatayin niya agad ang Dark Elf kapag nakuha na niya ang nais niyang level up. Pagkarating nila sa unang palapag habang lumilipad, napansin nila ang mga kabataang nakilala nila kanina sa entrance, pinalilibutan ng mga goblin. Nagawa naman ng mga bata na talunin ang mga goblin, ngunit nagulat sila nang biglang lumitaw si Late sa kanilang likuran. Yun pala, pinatay ni Late ang ahas na muntik ng matuklaw ang kasama nilang si Mia. Nagpasalamat muli ang mga kabataan kay Late ngunit maya-maya ay nakaramdam sila ng puwersang papalapit. Nakita nila ang grupo ng mga Great Bush Wolves na karaniwang hindi lumalabas sa kagubatan na tumatakbo patungo sa kanila.
Sinabi ni Light na hindi ito problema, at nagulat ang mga bata nang makita nilang tumakbo lang sa kanilang gilid ang mga wolves. Ngunit papalapit pa lang pala ang tunay na halimaw, at doon ay mas lalo silang natakot. Isang higanting quad-site mantis ang dumating.